Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagpapakasakit at pagsunod ng Panginoon Kristo sa Panginoon Diyos. Yan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Pedro, 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap at bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Pagtutuloy po natin kay Apostol San Marcos Kabanata 14, talatang 36. Ito po ang mensahe. Ama ko, wika niya, mapangyari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Patuloy po natin sa Apostol San Lucas Kabanata 17, talatang 25. Ito po ang mensahe. Ngunit kailangan muna magbate siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Patuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 10, talatang 17, talatang 18. Ito po ang mensahe. Ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa akong ibinibigay ito. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Patuloy po natin sa kay Apostol Pilipos, Kabanata 2, talatang 8. Ito po ang mensahe. Nang maging tao siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Sa kanyang kamatayan sa krus. Oo, sa kanyang kamatayan sa krus. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po masalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po si banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ito yung mga mensahe ito mula po sa tema na ang pagpapakasakit at pagsunod ng Panginoon Kristo sa ating Panginoon Diyos. Yan. Nais po ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang ginawang pagsunod, pagpapasakit ng ating banal na Panginoon Kristo mula sa kanyang inihayag at ginawa sa Mabuting Balita. Na ang banal na Panginoon Kristo ginawa niyang halimbawa ang pagsunod na ginawa ng Panginoon Kristo na siya ay idinalaga niya para tayo ay pamahalaanan. Nagpakumbaba siya sa pamamahala niya sa atin. Nagtiis siya at binuwis niya yung buhay, nagpakasakit siya at binuwis niya yung buhay para sa pag-aakay sa atin sa kaligtasang spiritual at pagpapatawad ng ating Panginoon. So tayo ay iligtas mula sa kamay at kapangyarihan ng Diablo. So tayo ay nasa kapangyarihan na ngayon ng Panginoon Diyos at tanggapin natin ito. Ngayon, kung di natin tatanggapin ito ay yan ang pinagdaan. So kaya ang Panginoon Kristo nung siya ay isugo dito sa mundo, nung ginaganap niya itong mga bagay na ito para tayo ay gabayan nga dito sa Mabuting Balita, yung tayo ay bagay kung paano tayo mamumuhay ng mabuti, kung paano tayo kahit yung minumol para sa pananampalataya natin, kung paano tayo pinamamalaanan sa pamamagitan ng itong pamamaraan, ay siya ay siya ay nagsabi din sa Panginoon Diyos, nagdasal din siya na alisin sa kanya yung task na yon sa kanya ng Panginoon Diyos. Pero sinabi rin niya na hindi yung kalooban, dahil siyempre ayaw niya, siyempre masasaktan siya ron at
sa pagdaraanan niya. So pinakita niya lang yung feeling ng isang tao roon. Ngayon ay pinamayani niya kung ano yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, na dapat niyang batahin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Siyempre tayong lahat, kumbaga man sa partikular na pamumuhay, siyempre ayaw natin masasakta, mahihirapan o susuungin ng isang mahirap na bagay. But kung kailangan natin suungin yun sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, susuungin natin, maging yung ma-stick pa yung buhay natin o kagaya ng Panginoon sa Kristo, na ano man yung task natin sa buhay na ito, ay kakayanin natin ito with faith in God through Christ. So kung yan yung bukasyon mo, so kayanin mo yan sa pananampalataya natin sa Panginoon, kung yun ang binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. So ano ba ang gabay ng mabuting balita? Yun, tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos at kayanin natin ito, ang kalooban ng Panginoon, ano man yung ating kinaharap sa buhay, lalo na yung simpleng trabaho. So magaan nating magagawa yan, makapagsasakripisyo tayo, makapagtrabaho, makapamuhay. Ano man yung level ng trabaho mo, kaya may risky or na, halimbawa, pulis ka, nasa gobyerno ka, risky, ikaw ay nasa transport ka, diba? Mga prone, mga mabibigat na mga trabaho. But, iba't iba kahit na anong bigat pa niyan, magaan pa man yan, ay yung once na nandun ka na, ibinibigay mo na yung sarili mo para sa paggawa ng isang mabuting bagay na kinakalamay pananampalataya. Huwag mong tatanggalin yon para ikaw ay tulungan niya, makayanan mo anumang trabaho yan, anumang hirap yan, o anumang kinasasapitan mo sa pamumuhay, at syempre sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon Diyos, na hindi tayo gagawa ng mali, tayo ay mag-iibayo ng mabuti. So tayo ay susunod sa mabuting gawa at para sa pananampalataya natin sa Panginoon, kaligtasang spiritual. So even though to the point na magkaroon pa yung buhay pa natin ay siyang malagay, may stake o may sakripisyo, na definitely sabi ng Panginoon sa Kristo, bibigyan tayo ng magang pasanin sa buhay na ito, at hindi niya nga tayo mawala, kaya ang kaligtasan ay binibigay sa atin ng Panginoon sa Kristo, basta susundin natin siya, susundin natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, magiging magaan sa atin ang mga bagay natin tinatahak, ano man nating trabaho sa buhay, at ililigtas niya tayo dyan. Ang malagay, yung buhay mo ay mabuti ka doon sa ginagawa mo, kung ano man yung bukasyon mo na yan, o ano man ginagawa mo sa buhay. Or kung ikaw man ay, halimbawa, ikaw ay pare, so yung buong buhay mo, binibigay mo roon sa pagiging pare mo, at diyan ka pinalalakas ng Panginoon Diyos, kakayanin mo yun hanggang sa buong buhay mo, hanggang sa makapagretiro tayo. Ganun lang kasimple yun. So kanakayanan natin yan, ang ating pamumuhay hanggang sa normal spoilage natin, na tayo ay may pananampalataya sa hindi tayo pumabayaan ng Panginoon Diyos. So ganun natin kinakaya yung buhay sa pamamagitan na pinakita ng Panginoon Kristo na dapat natin tularan, na kaya natin ito, hindi tayo gagawa ng mali, in abiding God and for the good, na gusto niya kung paano ka mamumuhay. So ganun, kaya hindi tayo gagawa ng hindi mabuti kahit na anong hirap pa ng buhay, at malagay pa sa alanganin ng o yung masakripisyo pa ang buhay natin in abiding God and doing the good. So ganun na kasimple yung pananampalataya natin yun. Kaya tayo manampalataya sa Panginoon sa Kristo para tayo tulungan niya, makayanan natin ang bawat mga hirap sa buhay na ito. Hindi madali ang mamuhay, pero ito ay magiging magaan para sa atin, bakit hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon sa Kristo ng mabigat na pasanin, magaan. Kasi tayo sa lahat ng bagay hanggang sa kaligtasan spiritual, hanggang sa ganap ng kaligtasan spiritual, hanggang pagdating ng panahon na habang buhay tayo makapilit ng Panginoon. Kaya tayo ay manampalataya na lubos sa ating banal na Panginoon sa Kristo, na tayo ay kanyang sa pag-akay sa atin ng ating banal na Panginoon sa Kristo, ay makakayanan natin ang buhay. Simple as that. So yun, sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita ng Panginoon sa Kristo sa inyong spiritual na pamumuhay para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, at kayo ay mabuklod ng ating Panginoon sa Kristo mula sa ating paglilingkod sa Kanya, pagbabahagi ng kanyang pagbubuklod sa sangkaton, pamamahala niya, na
magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual mula sa pagtupad ng mabuting balita at siya ay ating maging ehemplo kung paano tayo mamumuhay ng matibay, matatag sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ano man yung ating pamumuhay, ano man ating kasuungan sa pamumuhay na ito, anong hirap yan, kaya natin yan, na malalampasan natin yan with Christ, with Jesus Christ. So mananampalataya na tayo na lubos kay Panginoon sa Kristo para makayanan natin ang lahat ng mga bagay. Siyempre nga, ang Panginoon sa Kristo nagmimilagro, so tayo ay gagabayan niya ng mga pagpapalang yan in our daily life o pamumuhay na yun. So pag-agapay natin yan at tayo ay kailangan lang natin ay tayo ay matyaga doon sa ating mga sinusunod. Kahit anong hirap niyan, makakamit natin yung kaunlaran. Ano ba? Pag-aaral. So, sa pag-aaral mo, di ba, napakahirap mag-aaral na pasok dito, gano'n, eskwela, iisip ka na maaga, pero makakayanan mo yan with faith, maging magaan sa'yo, maging pag-aaral, may enjoyin mo yan, at makamit mo yung profesyon mo na inibigay, parang gano'n yung goal mo. O kung trabaho, makakamit mo yan, maging magaan, maging masaya ka sa trabaho mo, hanggang sa makapag-retiro ka. Or sa pamumuhay ito, magiging masaya ka, makakayanan mo ito. Yung faith to Christ, ano mang hirap na yung pamumuhay natin na ito. So muli, sana tayo ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan at pagmimilagro ng ating mga Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan ng Bandang Santa Maria, isugo niya, paggabayan tayo ng kaliwanagan ng Bandang Santa Maria, at presensya niya sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At gabay sa panahong ito, sa bansang ito at sa buong mundo, at mula dito sa presensya sa ating pagbabahagi sa mga oras na ito. At tayo ay maliwanagan ni Banal. Hindi lamang yun sa iba't ibang mga paggabay ng ating Banal na Panginoon. Ipagpalain na tayo na sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. At sa interfaith unity, maliwanagan yung bawat mga relihiyon. At magkaisa tayo dito sa interfaith unity. Unukahin natin yung ating iba't ibang paniniwala. Sa gayon ay may iwasan natin yung hindi pagkakaunawaan, sikalutan, na uwi sa karahasan, digmaan. Bagpos kung tayo ay magkakaisa sa interfaith unity, mag-uunawaan tayo ng ating paniniwala kahit man magkakaiba tayo ng way sa iba't ibang pananampalataya, maging yung hindi nananampalataya makikisa, para maiwasan natin yung ganun at nakagagabay tayo nung pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, etc. mabubuting aral na kung saan tayo magmimit ng ating pagkakaisa through this guidance ng ating pananampalataya. So siguro naman lahat tayo magkakaisa sa kapayapaan at ibang relihiyon. Pangalawa, magkakaisa tayo sa pag-ibig, tutulungan, pagkakaisa, di ba? So within that, yung mga ganyan mga aral, tayo ay na-unite in our faith at napag-ibayin natin dito with our sa ating ibang different way para tayo nanampalataya kay Diyos or mula sa Panginoon sa Kristo. Iba kasi ay iba yung Diyos, iba yung way na pananampalataya sa Kristiyanismo sa Panginoon Diyos. Meron kong iba din. But definitely pwede naman tayo magkaisa, mag-unite at mag-unawaan tungkol ka para maiwasan yung hindi mabuti. At doon sa CBCB and Vatican Church, na may patuloy niyong pagbukulorin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sana patuloy kayong gabayan ng Banal na Santa Maria na kaliwanagan. At sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong maasa ng paggabay sa atin ang presensya ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo mula sa Banal na Santa Maria, at gabayan tayo ng kanyang presensya, milagro, kapangyarihan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At tayo ay makatulong sa paglilingkod sa pagbubuklod, pagpapalaganap ng mabuting balita at paggabay nito sa sangkatauhan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at makapamuhay ng mabuti. Yan. At lalong-lalo na doon sa paggabay natin sa pamahalaan na tayo gabay ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, para yung pamahalaan ay makagabay tayo sa kanyang pamabuting pamamahala. At yung mga pamahalaan, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, mabuting balita, mamahala kayo ng mabuti matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya. Sa gayon makikinabang yung inyong mamamayan na makapamuhay ng
ayon sa karapatan, maunlad, mapayapa. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Hesus Kristo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay kayo ay naliwanagan na naman at nakakay sa kaligtasan ng Espiritu. Muli, patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat.